Isang malupit na halakhak ang pumunit sa katahimikan. Wala kang silbi, Selena. Isang pabigat ka lang sa buhay ni Victor. Malamig na binato ni Angelica ang mga salitang tila matatalim na patalim, habang sa loob ng silid, abala si Selena sa pagtahi ng isang munting onesie. Ang puso'y punong-puno ng pangarap. Ngunit ang bawat sinulid ay tila nagiging tanikala. Bumibigkis sa kanyang pagkatao. Hindi na ako ang Selena na kaya mong tapakan. Bulong niya sa sarili. Ang mga matay nagnininga sa bagong pag-asa. Babalik ako para sa inyo. Magagawa niya kaya? Hindi ko maintindihan, Victor. Bakit mo pa rin siya hinahabol? Hindi ba't sapat na ang lahat ng ibinigay ko sa'yo? Boses yon ni Angelica, malamig at mapanukso, na naglago sa katahimikan ng kusina. Wala na si Selena, Victor. Tanggapin mo na. Wala siyang silbi kundi isang palamuti sa bahay mo. Nagulantang si Selena. Ang hawak niyang ceramic plate, naglalaman ng kanyang nilutong paboritong adobo ni Victor, ay nagkaroon ng maliliit na lamat sa biglaang paghinto ng kanyang paghinga. Kanina pa siya abala sa pag-aayos ng hapagkainan, naglalagay ng mga kandila at sariwang bulaklak, lahat para sa espesyal na anunsyo na matagal na niyang pinananabikan. Ang kanyang tiyan ay bahagyang umbok, dala ang 7 linggong pag-asa, 2 kumpol ng bagong buhay na handa niyang ibahagi. Sa kabilang banda, nakakalat sa mesa ang mga mumunting damit ng sanggol na kakatapos lang niyang tiklupin. Galing pa sa Italy na pinili niya ng may pagmamahal, ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa kabilang linya, mula sa bibig ng babaeng matagal na niyang hinala, ay tila sumira sa lahat ng pangarap niya. Hindi na niya narinig ang tugon ni Victor. Sapat na ang narinig niya, ngunit bago pa man lubusang magproseso ang isip ni Selena sa sakit ng pagtataksil, isang serye ng mga dokumento ang bumagsak mula sa bulsa ng jacket ni Victor na nakasabit sa upuan, kasunod ng pagkabalda ng kanyang mga kamay at paa. Tila naghahanap ng kaunting hangin sa isang silid na biglang nawala ng oxygen, yumuko siya upang pulutin ang mga papel na kumalat sa marmol na sahig. May mga opisyal na logo ito, mga termino sa negosyo, at isang pangalang pamilyar. Hindi si Victor. May kinalaman sa isang malaking utang, isang malalim na pakana, at isang lihim na paglilipat ng mga ari-arian sa ilalim ng ibang pangalan. Hindi lang pagtataksil sa pag-ibig, kundi isang malaking panlilinlang na maaring sumira sa lahat ng meron sila. Ang mundo ay tila lumulubog at siya, si Selena, ay nakatayo sa gitna ng pagguho. Ang lamat sa ceramic plate ay tila sumasalamin sa lamat ng kanyang puso. Ngayon ay durog na. Bakit? Bakit nagawa niya sa akin ang lahat ng ito? Ano pa ang hindi ko nalalaman? Bawat salita ay bumubulong sa hangin, hindi kay Victor, kundi sa sarili niyang kaluluwa na ngayoy nagtatago sa ilalim ng libu-libong piraso ng sakit. Nakatayo siya doon, nag-iisa, sa gitna ng silid na puno ng mga pangarap na ngayoy abo na. Ang amoy ng adobo na dating nagbibigay aliw ay tila amoy na ng kapaitan. Malamig ang hanging sumasalubong sa pisngi ni Selena mula sa siwang ng lumang bintana ng kanyang inuupahang apartment sa Italia. Wala na siya sa marangyang mansyon ni Victor, malayo sa mga pader na naging saksi sa kanyang mga naging pangarap at sa tuluyang pagkawasak ng mga ito. Ipinagpalit niya ang ginto at sutla para sa isang maliit na kwartong amoy lumang kahoy at mamasa-masang semento. Sa bawat pagtulak niya ng karayom sa telang kanyang tinatahi, pakiramdam niya ay unti-unti rin niyang pinagdurugtong ang mga punit-punit na bahagi ng kanyang kaluluwa. Bawat hapdi ng kanyang mga daliri na natusok ng karayom ay walang binatbat sa sugat na iniwan ng pagtataksil sa kanyang dibdib. Sa kanyang sinapupunan, ramdam na niya ang mahihinang paggalaw. 2 buhay, 2 anghel na naging kaisa-isang dahilan upang bumangon siya tuwing umaga, kahit pa gusto na lamang niyang magpalamon sa dilim at kalungkutan. Hindi kayo mag-iisa, mga anak, bulong niya
Habang dahan-dahang hinahagod ang umbok ng kanyang tiyan, ang kaniyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Tila isang sumpang iniaalay niya sa hangin. Kahit wala tayong palasyo, ako ang magiging haligi at bubong ninyo. Hindi ko hahayaang maranasan ninyo ang lamig na nararamdaman ko ngayon. Sa mga gabing hindi siya dalawin ng antok, bumabalik ang mga alaala, tulad ng isang magnanakaw na pilit sumisira sa kanyang kapayapaan. Ang tinig ni Angelica, ang mga dokumentong nagpapatunay ng panlilinlang ni Victor. Lahat ng ito ay tuloy na sumusugat sa kanyang isipan. Mahigpit niyang naipipikit ang kanyang mga mata, umaasang sa pagdilat niya ay mabubura ang bangungot. Ngunit upang mabuhay, kailangan niyang lunukin ang kanyang mga luha. Tinanggap niya ang lahat ng trabahong maaari niyang pasukin. Namamasukan siya bilang tagatahi ng mga mumurahing damit sa isang maliit na paggawaan, nagtitiis sa mga banyagang salita na hindi niya lubos maintindihan, at nilalabanan ang matinding pagkahapon ng kanyang nagdadalang taong katawan. Sa kabilang panig ng mundo, sa ilalim ng iisang buwan na tumatanglaw sa bintana ni Selena, isang lalaki ang nakalugmok sa gitna ng isang malawak, ngunit walang buhay na silid. Hawak ni Victor ang isang gintong pluma, madiin itong nakalapat sa isang mamahaling papel. Bawat letrang isinusulat niya ay nababasa ng kanyang sariling mga luha. Lumilikha ng mga malabong marka sa puting pahina. Ang kanyang puso ay pinipiga ng isang labis na pangungulila at pagsisisi na ngayon lamang niya naintindihan. Inilapat niya sa papel ang mga salitang nagmamakaawa, humihingi ng kapatawaran, at umaamin na hindi niya nakita ang tunay na halaga ng kanyang asawa hanggang sa tuluyan itong nawala. Ngunit bago pa man niya matapos ang liham, pinunit niya ito at itinapon sa sahig kung saan nakakalat ang daan-daang iba pang nilamukot na papel. Isang alingawngaw ng pagsisisi na hindi kailanman makakarating sa taong dapat makarinig nito dahil hindi niya alam kung saan hahanapin ang babaeng itinaboy ng kanyang sariling mga kasalanan. Umusad ang mga buwan na tila mga mabibigat na bato na kailangang buhatin ni Selena araw-araw. Dumating ang gabi na ang panlalamig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng matinding hilab sa kanyang tiyan. Mag-isa niyang tinahak ang malamig na pasilyo ng ospital. Walang asawang aalalay sa kanyang paglakad. Walang pamilyang maghihintay sa labas ng pintuan. Ang tanging kasama niya sa laban na yon ay ang kanyang katatagan bilang isang ina. Nang tuluyang masilayan nila ang mundo, ang unang palahaw ng kanyang mga anak ay mistulang isang matamis na awit na pumawi sa lahat ng kanyang pagdurusa sa loob ng 9 na buwan. Inilapat ng nurse ang 2 maliliit at mapupulang sanggol sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng kalungkutan, umiyak si Selena hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang kaligayahang hindi matutumbasan ng kahit anong yaman sa mundo. Liam, Laarn, usal niya, habang ginagawaran ng banayad na halik ang malambot na noo ng kanyang kambal. Sa mga inosenteng mata nila, nakita niya ang isang bagong simula. Sila ang kanyang lakas, sila ang kanyang pag-asa na magtutulak sa kanya upang maging pinakamagandang bersyon ng kanyang sarili. 7 taon ang inanod ng panahon. Ang hamog sa lumang bintana ay napalitan ng maaliwalas na sinag ng araw na tumatama sa isang malawak at eleganteng studio sa gitna ng Milan. Ang mga pader ay napuno ng mga matatagumpay na disenyo na nagdala sa pangalang Ciel sa tuktok ng sining ng moda sa buong Europa. Hindi na siya ang dating Selena na sunod-sunuran, tahimik at walang boses. Siya na ngayon ay isang babaeng hinubog ng sariling pawis, luha at determinasyon. Isang inang kayang ibigay ang buong mundo sa kanyang mga anak nang hindi umaasa sa kapangyarihan o pera ng kahit na sino. Habang maingat niyang inaayos ang kwelyo ng isang mamahaling kasuotan para sa paparating niyang malaking fashion show, naramdaman niya ang maliliit na bisig na yumakap sa kanyang baywang. "Mama!"
Ang ganda-ganda po ng dress na yan, bati nila Arn. Ang boses nito ay puno ng paghanga habang nakatingala sa kanya. Sa tabi nito ay si Liam, nakapamulsa at may matalinong tingin na labis na nagpapaalala kay Selena sa lalaking pilit niyang kinalimitan. Bawat sulyap niya sa kanyang anak na lalaki ay tila pag-aninag sa nakaraan, ngunit natutunan na niyang yakapin ito nang walang pait. Lumuhod si Selena upang pantayan ang kanyang mga anghel. Hinaplos niya ang buhok ng mga ito, ramdam ang mabilis at masiglang tibok ng kanilang mga puso. Sa loob ng 7 taon, naitago niya sila sa anino ng kanyang nakaraan, na protektahan mula sa mga kasinungalingan at sakit ng pamilyang iniwan niya sa Pilipinas. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, alam niyang hindi pwedeng habambuhay siyang magtago. Ang kanyang tagumpay bilang CL ay humihingi ng mas malaking entablado at ang kanyang kaluluwa ay naghahanap ng pinal na pagsasara upang tuluyan na siyang makalaya. Mama, are we going somewhere? Inosenteng tanong ni Liam nang mapansin ang malalaking maleta na nakahanda sa gilid ng kwarto. Tumingin si Selena sa malayo. Ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng isang apoy na matagal nang naghihintay na muling mag-alab. Tiningnan niya ang kanyang mga anak, ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, at huminga ng malalim. Wala nang bakas ng takot sa kanyang tinig. Hindi na siya biktima. Siya ay isang mandirigma na handang harapin ang anumang unos. Oo, mga anak, tugon niya. May ngiting hindi abot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng hindi matitinag na determinasyon. Panahon na para bumalik. Luho at yaman ang bumabalot sa bawat sulok ng mansyon ni Victor. Ngunit ang katahimikan sa loob nito ay nakabibingi. 7 taon na ang nakalipas mula nang lisanin ni Selena ang bahay na yon, ngunit ang anino ng kanyang pagkawala ay tila isang malamig na hanging patuloy na nanunuot sa buto ng binata. Si Victor ay isang haligi ng tagumpay sa paningin ng marami. Isang bilyonaryo, makapangyarihan, at pilit na tinitingala ng lipunan. Ngunit sa pagpatak ng gabi, kapag ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting namamatay at naiiwan siya sa kalungkutan ng kanyang kwarto, siya ay isang lalaking nilalamon ng sariling pagsisisi. Ibinuhos niya ang kanyang buong pagkatao sa trabaho, ginagawang panangga ang mga papeles, mga proyekto at mga pagpupulong, upang hindi maramdaman ang puwang na iniwan ng kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya ng totoo. Madalas siyang matagpuan sa lumang silid ni Selena. Wala siyang ipinabago sa ayos nito. Ang mga libro sa istante, ang mga natuyong bulaklak sa florera na hindi na nagawang palitan, at ang paboritong silya kung saan madalas magbasa ang kanyang asawa habang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Lahat ay nanatiling saksi sa isang kahapong hindi na maibabalik. Sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa mga naiwang kagamitan, sumasariwa ang sakit ng kanyang pagkakamali. May mga gabing ginigising siya ng isang masamang panaginip. Nakikita niya si Selena sa gitna ng isang makapal na hamog. May kip-kip na mga sanggol sa kanyang mga bisig. Tinatawag niya ang pangalan nito. Tumatakbo upang abutin sila. Ngunit gaano man kabilis ang kanyang pagtakbo, patuloy silang lumalayo hanggang sa tuluyan silang malunod sa dilim. Ang paggising niya ay laging sinusundan ng mabilis na pagtibok ng puso at malamig na pawis sa kanyang noo, kasabay ng pait na kumakalat sa kanyang lalamunan. Isang hapon, basag ang katahimikan ng kanyang opisina nang pumasok si Angelica nang walang pasintabi. Ang babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya ay muling nakatayo sa kanyang harapan. Suot ang mapanuksong ng ngiti at amoy ng mamahaling pabango na dati ay nakahahalina para kay Victor. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng pagkaduwal. Victor, darling, malambing na wika nito habang naglalakad palapit sa kanyang lamesa. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Hindi ka ba masaya na nandito ako? Malamig ang naging tugon ni Victor. Hindi man lang niya inangat ang kanyang paningin mula sa mga dokumentong binabasa. Ano ang ginagawa mo rito, Angelica?
Matagal na nating tinapos ang kung anumang meron tayo. Wala na akong oras para sa mga laro mo. Nawala ang nangiti sa mga labi ng babae. Ang kanyang inis ay hindi maitago sa pagkunot ng kanyang noo. Bakit ba palagi kang ganito? Hanggang ngayon ba? Si Selena pa rin ang iniisip mo? 7 taon na, Victor. Nakalimutan ka na ng babaeng yun. Kung talagang mahal ka niya, hindi siya aalis ng ganoon na lang, nang hindi man lang nakikipag-usap. Napakatanga niya para mag-aksaya ng pera sa pagbili ng mga damit ng sanggol bago siya umalis. Samantalang hindi mo nga siya gustong maging ina ng mga anak mo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Victor. Ang bawat salitang binitiwan ni Angelica ay naging matatalim na patalim na tinarak sa kanyang dibdib. Dahan-dahang inangat ni Victor ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at puno ng nagtatanong na kaba. Anong sabi mo? Mga damit ng sanggol? Garalgal ang kanyang boses, ngunit may bahid ng isang mapanganib na diin. Nakalimutan mo na ba? O sadyang hindi mo lang napansin nung mga panahong yon? Mataray na sagot ni Angelica. Pilit itinatago ang kaba sa biglaang pag-iba ng timpla ni Victor. Bago siya nawala, nakita ko ang mga paper bag sa kwarto niya noong pumunta ako sa inyo. Punong-puno ng mga damit ng bata. Akala siguro niya madadaan ka niya sa paawa para hindi mo siya iwan. Hindi na naghintay ng iba pang salita si Victor. Mabilis siyang tumayo. Halos maitumba ang kanyang silya at iniwan si Angelica na nakatayo doon. Patakbo siyang lumabas ng opisina at nagmaneho pauwi sa mansyon nang may tulin na tila hinahabol niya ang natitirang sandali ng kanyang buhay. Pagdating sa silid ni Selena, binuksan niya ang lahat ng cabinet, hinalungkat ang mga natitirang kahon sa ilalim ng kama na hindi niya kailanman nagalaw dahil sa takot na masaktan. Sa pinakasulok, sa ilalim ng mga lumang kumot na paboritong gamitin ng kanyang asawa, natagpuan niya ang isang maliit na kahong gawa sa kahoy. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa loob ay hindi lamang mga mumunting damit na pambata, kundi pati na rin ang isang maliit na notebook at isang nakatuping resibo mula sa isang klinika. Binuklat niya ang notebook. Ang mga sulat kamay ni Selena ay malinaw. Doon nakatala ang kanyang mga nararamdaman, ang kanyang tuwa nang malaman niyang magkakaroon sila ng anak, at ang pangarap niyang gawin itong sorpresa kay Victor sa mismong gabing iyon ng kanyang pag-alis. Sa huling pahina bago ito tuluyang naulila sa mga salita, nakadikit ang resulta ng isang ultrasound. 7 linggo. 2 maliliit na anino ang nakaguhit doon. Kambal, bumagsak ang mga tuhod ni Victor sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at sunod-sunod. Mahigpit niyang niyakap ang notebook at ang papel ng ultrasound sa kanyang dibdib, habang ang mga luhang matagal na niyang pinipigil ay tuluyan ng bumuhos na parang ulan sa tuyong lupa. Ang bawat hikbi niya ay pumupunit sa katahimikan ng malaking bahay. Napagtanto niya ang lawak ng kanyang kasalanan. Hindi lang isang asawa ang ipinagtabuyan niya. Ipinagtabuyan niya ang kanyang sariling mga anak na nasa sinapupunan pa lamang. Pinagkaitan niya ang kanyang sarili ng pagkakataong maging isang ama dahil sa kanyang pansariling kahinaan at kawalan ng pagpapahalaga. Sa kalagitnaan ng pagdurusa, isang matapang na pagpapasya ang nabuo sa kanyang isipan. Pupunasan niya ang bawat butil ng luha ni Selena. Hahanapin niya sila kahit saang sulok ng mundo sila magtago. Kinabukasan, ipinatawag niya ang pinakamagagaling na pribadong investigador na kaya niyang bayaran. Hanapin ninyo ang asawa ko. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo natutukoy kung saan siya dinala ng tadhana. Inabot ng maraming linggo ang walang sawang paghahanap hanggang sa isang gabi. Pumasok ang pinuno ng mga investigador sa kanyang opisina na may hawak na isang manipis na folder. Sir, mahirap pong bakasin ang pangalang Selena dahil tila binura niya ang kanyang pagkakakilanlan simula nang umalis siya ng Pilipinas. Seryosong wika nito habang inilalapag ang folder sa lamesa. Ngunit may nakita kaming isang Pilipina sa Milan na umusbong 7 taon na ang nakararaan. Isa siyang sikat na fashion designer ngayon
Dalawa ang anak niya kambal. Ang pangalan niya ay Till. Natigilan si Victor. Kinuha niya ang folder at tiningnan ang litrato sa loob. Nakatalikod ang babae habang nag-aayos ng damit ng isang modelo. Ngunit ang porma ng kanyang balikat at ang pamilyar na tindig ay nagbigay ng isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Shell, bulong niya sa hangin. Ang pangalang iyon ay tila isang matamis na himig na nag-iwan ng alingawngaw sa kanyang isipan. Isang nagliliyab na liwanag na pilit sumisira sa makapal na ulap ng kanyang kawalan ng pag-asa. Mainit ang hanging sumalubong kay Selena paglabas niya ng paliparan ng Manila. 7 taon. 7 taon siyang naging dayuhan sa sarili niyang bayan at ngayon, ang bawat hininga niya ay tila may halong pait at tamis ng pagbabalik. Ngunit hindi na siya ang dating Selena na laging nakayuko at takot sa sariling anino. Suot ang isang eleganteng puting suit na siya mismo ang nagdisenyo. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ng paliparan ay naglalabas ng awtoridad at tiwala sa sarili. Sa kanyang magkabilang gilid, mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay, sina Liam at Laarne. Ang mga bata ay manghang-mangha sa ingay at gulo ng paligid, ngunit nananatiling dikit sa kanilang ina, ang kanilang kaisa-isang mundo. Mama, is this where you grew up? Tanong nila Arne habang inaayos ang kanyang maliit na sanhat. Ang kanyang boses ay tila huni ng ibon na nagpalingon sa ilang mga taong dumadaan. Ngumiti si Selena, isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata na puno ng pagbabantay. Oo, anak, dito nagsimula ang lahat. Pero huwag kayong mag-alala. Nandito lang si Mama. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Lumipas ang ilang araw ng paghahanda para sa kanyang pinakamalaking fashion show sa bansa. Bilang CL, ang sikat na designer mula sa Milan, ang kanyang pagdating ay naging sentro ng usap-usapan sa bawat sulok ng high society sa Manila. Ang grand ballroom ng isang sikat na hotel ay napuno ng mga bulaklak, nagniningning na mga chandelier, at ang pinakamakapangyarihang mga tao sa bansa. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Victor. Maayos ang kanyang suot, ngunit ang kanyang mga mata ay pagod at tila laging may hinahanap. Nang magsimula ang musika at bumukas ang mga kurtina, ang lahat ng atensyon ay napunta sa entablado. Lumabas si Selena upang tanggapin ang palakpakan ng mga panauhin. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Victor. Ang babaeng nasa harap niya ay si Selena, ang kanyang Selena, ngunit tila ba isang ibang nilalang ang nakatayo doon. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang mukha ay puno ng sining at kapangyarihan. Wala na ang bakas ng pagiging busing-busing asawa na dati ay tanging sumusunod sa kanyang mga utos. Matapos ang programa, sa gitna ng pakikipag-usap sa mga kliyente, naramdaman ni Selena ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Ang amoy ng pabangong iyon, isang halo ng sandalwood at luma na katad, ay tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang alaala. Selena! Isang mahinang tinig, puno ng panginginig at hindi makapaniwalang tuwa ang narinig niya. Dahan-dahang humarap si Selena. Tiningnan niya si Victor mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na walang anumang emosyong ipinapakita. I'm sorry, sir. Do we know each other? I am CL. I believe you are one of the guests invited by the organizers. Selena, huwag kang magbiro ng ganyan. It's me, Victor. 7 taon kitang hinanap. 7 taon akong nagmakaawa sa langit na makita ka muli. Garalgal na wika ni Victor. Dahan-dahang humahakbang palapit. Ang kanyang mga kamay ay tila gustong abutin ng asawa, ngunit natatakot na baka bigla itong maglaho na parang bula. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Selena. Mr. Victor, if I'm not mistaken, I don't have time for dramatic reunions. Marami pa akong kailangang asikasuhin. If you want to talk business, please set an appointment with my secretary. Bawat salita ni Selena ay tila isang sampal sa mukha ni Victor.
Ang lamig sa mga mata nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang galit na inaasahan niya. Ngunit bago pa man siya makasagot, dalawang maliliit na boses ang bumasag sa tensyon sa pagitan nila. Mama! Mama! Look what we found! Masiglang sigaw ni Liam habang tumatakbo patungo sa kanila. Hawak ang isang maliit na tropeyong nakuha nila sa backstage. Kasunod niya sila Arnie na tumatawa at humahabol sa kanyang kapatid. Agad na yumuko si Selena at sinalubong ang kanyang mga anak ng isang mainit na yakap. Ang yelo sa kanyang mga mata ay biglang natunaw, napalitan ng isang wagas na pagmamahal na tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Dahan-dahan lang Liam, Arnie. Baka kayo madapa. Napatulala si Victor. Ang hininga niya ay tila nakulong sa kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang dalawang bata. Ang hugis ng mukha ni Liam, ang matalas na tingin ng mga mata nito, ito ay tila pagtingin sa isang salamin ng kanyang sariling kabataan. At sila Arn, ang kanyang mga ngiti, ay may bahid ng tamis ni Selena. Ang katotohanan ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Selena, sila ba? Hindi matapos ni Victor ang kanyang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang nakatingin sa kambal. Tumayo si Selena, muling ibinalik ang kanyang maskara ng pagiging matatag. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang mga anak at iniurong sila ng bahagya. Tila inilalayo sa isang panganib. Sila ang aking buhay, Mr. Victor, at sila ang dahilan kung bakit wala ka ng puwang sa mundo ko. Come on, children. We're leaving. Wait! Selena! Please! Sigaw ni Victor, ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran siya ni Selena. Ang matitigas na tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila bawat pintig ng pusong unti-unti nang namamatay sa loob ni Victor. Naiwan si Victor na nakatayo sa gitna ng ballroom, pinalilibutan ng karangyaan, ngunit sa loob niya ay isang malalim at madilim na hukay ng pangungulila. Selena. Ang tanging nausal niya sa hangin, isang bulong na puno ng pagsisisi na tila walang sino mang nakarinig. Hindi mo ako maluloko, Selena. Alam kong pera lang ang habol mo, kaya ka bumalik. At ginagamit mo pa ang mga batang yan para akitin muli ang anak ko. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng hotel suite. Ang bawat salita ay puno ng lason, malamig, at walang bahid ng awa. Napatigil ang mga kamay ni Selena sa pag-aayos ng kumot nila Arnie. Sa loob ng silid na yon, ang tanging maririnig ay ang mahinhin at payapang paghinga ng kanyang mga anak na mahimbing nang natutulog. Isang tagpo ng wagas na pagmamahal ang binalahura ng isang maduming paratang. Dahan-dahang tumayo si Selena, ang kanyang likod ay tuwid na parang isang kawayang tumangging mabali sa gitna ng bagyo. Hinarap niya ang matandang babae na dati ay kinatatakutan niya. Ang biyenang nagpaliit sa kanyang mundo noong siya ay isa pa lamang busing-busing asawa. Doña Consuelo, 7 taon akong nagpakahirap sa ibang bansa nang wala ni isang kusing mula sa inyo. Mahina, ngunit mariin ang boses ni Selena. Bawat salita ay tila galing sa ilalim ng kanyang nagdurugong puso. Ang yaman ni Victor, wala akong pakialam doon. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang katahimikan ng mga anak ko. Kaya kung maaari lang, lumabas na kayo bago pa sila magising. Ngunit hindi natapos doon ang kalbaryo ni Selena. Kinabukasan, habang nasa lobby ng hotel, isang hindi inaasahang tagpo ang nagpahinto sa kanyang mundo. Nakita niya si Victor, nakaluhod sa sahig, kapantay ang paningin ni Liam. Hawak ni Victor ang isang maliit na laruang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang nakatingin sa mukha ng bata na parang nakatingin sa sarili niyang refleksyon. Liam, gusto mo ba nito? Tanong ni Victor. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa labis na emosyon. Ako ay kaibigan ng mama mo. Tumingin si Liam kay Victor, ang kanyang malalaki at matatalinong mata
ay puno ng kuryosidad. Sa isang sandaling tila tumigil ang oras, hinawakan ng maliit na kamay ni Liam ang braso ni Victor. "Ikaw po ba ang aming papa?" Sabi ni Mama. "Nasa malayo ang papa namin at nagtatrabaho para sa amin. Ikaw na ba yon?" Parang sinaksak ng libo-libong karayom ang dibdib ni Victor sa tanong ng bata. Hindi siya makapagsalita. Ang pagsisisi ay tila isang malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Sa malayo, nakatayo si Selena. Nanunuyo ang lalamunan habang pinagmamasdan ang tagpong iyon. Gusto niyang tumakbo at ilayo ang kanyang mga anak, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Ang makita ang kanyang mga anak na naghahanap ng kalinga ng isang ama ay ang pinakamasakit na katotohanang kailangan niyang harapin. Nang mapansin ni Victor ang presensya ni Selena, agad siyang tumayo at lumapit. "Selena, pakiusap. Hayaan mo akong bumawi. Kahit bilang ama lang ng mga bata, bigyan mo ako ng pagkakataon. Gabi-gabi akong hindi makatulog, simula nang malaman ko ang totoo. Parusa na sa akin ang bawat segundo na wala kayo sa tabi ko." Tinitigan siya ni Selena ng diretso sa mga mata. "Parusa, Victor? Ang parusa ay ang mga nakang mag-isa sa malamig na ospital sa Italy habang iniisip kung paano mo pakakainin ang mga anak mo. Ang parusa ay ang makita silang magkasakit at wala kang matakbuhan dahil tinalikuran mo kami para sa ibang babae. Huwag mong sabihin sa akin ang tungkol sa parusa dahil wala kang alam." Ang bawat salita ni Selena ay tila mga bala na tumatagos sa kaluluwa ni Victor. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, muling sumulpot ang anino ni Doña Consuelo. Nakatayo ang matanda sa itaas ng hagdanan, nakamasid ng may puot sa kanyang mga mata. "Victor, tama na ang pagpapakumbaba sa babaeng iyan!" Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. "Kung ayaw niyang makipagtulungan, kukunin natin ang mga bata sa paraang legal. Hindi sila mananatili sa ilalim ng isang inang walang ibang alam kundi ang magtanim ng galit." Namilog ang mga mata ni Selena sa takot at galit. Ang kanyang mga anak, ang kanyang buhay at ang banta ng matanda ay tila isang deklarasyon ng giyera. Lumapit siya kay Victor. Ang kanyang hintuturo ay nakaturo sa dibdib nito. "Subukan ninyong hawakan ang mga anak ko at sisiguraduhin kong hinding-hindi nyo na muling makikita kahit ang anino namin. Handa akong maging demonyo para protektahan ang mga anghel ko." Naglakad palayo si Selena habang karga-karga sila Arnie at hila-hila si Liam. Iniwan si Victor na nakatayo sa gitna ng kaguluhan, hati ang puso sa pagitan ng kanyang ina at ng babaeng tanging minamahal niya. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon si Doña Consuelo kay Selena na may isang mapanirang ngiti. "Sisiguraduhin kong hindi mo na muling madudungisan ang pangalan ng aming pamilya, Selena. At sisimulan ko yon sa pagsira ng lahat ng pinaghirapan mo sa Milan." Naiwan ang banta sa hangin, isang madilim na ulap na nagbabadya ng isang unos na mas malakas pa sa lahat ng pinagdaanan ni Selena. Akala mo ba, Selena, dahil nagtagumpay ka sa ibang bansa, ay mabubura na ang katotohanang ikaw ang itinaboy at pinalitan? Ang boses ni Angelica ay parang hapdi ng alkohol sa isang sariwang sugat. Nakatayo siya sa gitna ng engranding bulwagan ng mga De La Vega. Suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng kanyang pananalo. Ang bawat kislap ng kanyang mga brilyante ay tila pang-uuyam sa simpleng ganda ni Selena. Sa kabilang panig ng silid, ang mga matatandang De La Vega at ang kanilang mga piling panauhin ay nagbubulungan. Ang gabi na ito ay binuo ni Doña Consuelo sa ilalim ng pagkukubli ng isang family gathering, ngunit ang bawat sulok ng mansyon ay amoy patibong. Inanyayahan si Selena sa ilalim ng banta na gagamitin ng mga De La Vega ang kanilang kapangyarihan upang harangan ang lahat ng kanyang mga transaksyon sa negosyo sa Pilipinas kung hindi siya sisipot. "Angelica, wala akong panahon para makipagtalo sa mga taong hanggang ngayon ay nakatali pa rin sa nakaraan," sagot ni Selena.
Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng dignidad. Bagaman, sa loob niya ay nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa galit. Nandito ako para sa kapayapaan ng mga anak ko, hindi para pakinggan ang mga kasinungalingan mo. Ngunit hindi tumigil si Angelica. Lumapit siya kay Selena. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hangin. Kasinungalingan? Bakit hindi mo tanungin si Victor? Kahit kailan, hindi kanya pinili, Selena. At kahit may mga anak pa kayo, ako pa rin ang babalikan niya kapag nagsawa na siya sa pagiging mabuting ama na palabas niya. Tumingin si Angelica sa paligid at bahagyang nilakasan ang kanyang boses, sapat na upang marinig ng mga taong malapit sa kanila. Kahiya-hiya naman. Ang isang sikat na designer bumalik para lamang mamalimos ng atensyon sa lalaking matagal na siyang kinalimutan. Utang na loob. Selena, may kaunting hiya ka pa ba? Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong silid. Napansin ni Selena ang kanyang mga anak, sina Liam at Laarne, na nakatayo malapit sa isang malaking florera. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Ang makita ang kanyang mga anak na nasasaktan sa mga salitang hindi nila dapat naririnig ay ang mitya na nagpaalab sa damdamin ni Selena. Ang hiya, Angelica, ay para sa mga taong nagnanakaw ng kaligayahan ng iba. Mariing sabi ni Selena, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. At ang utang na loob na sinasabi mo, wala akong utang sa inyo. Kung mayroon mang dapat mahiya dito, iyon ay ang babaeng kailangang dumaan sa likod para lamang makuha ang isang lalaking hindi naman talaga sa kanya. Bago pa makasagot si Angelica, naramdaman ni Selena ang isang mainit at malakas na kamay na humawak sa kanyang siko. Si Victor iyon. Ang kanyang muka ay madilim, ang mga panga ay nagngangalit sa galit na hindi na niya mapigilan. Sapat na, Angelica. Ang boses ni Victor ay parang dagundong ng kulog na nagpatahimik sa lahat. Hindi ka inanyayahan dito para bastusin ang asawa ko. Asawa? Tumawa ng mapait si Angelica. Victor, nakalimutan mo na ba? 7 taon mong hinayaan na tawagin akong asawa ng mga tao. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Sagot ni Victor, habang tinitingnan si Selena nang may lalim ng pagsisisi na tila humihingi ng tawad sa bawat segundong lumilipas. Hindi niya binitawan ang kamay ni Selena. Sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang ina na si Doña Consuelo na ngayon ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, hinigpitan ni Victor ang hawak kay Selena. Selena is the only woman I ever married, and she is the mother of my children. If you ever disrespect her again, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang pangalan sa bansang ito. Nabigla ang lahat. Maging si Doña Consuelo ay hindi nakapagsalita sa biglaang pagsuway ng kanyang anak. Ngunit si Angelica, sa halip na matakot, ay napuno ng matinding puot. Ang kanyang ganda ay tila naging isang maskara ng kamandag. Tumingin siya kay Selena, pagkatapos ay kay Victor, at sa huli ay itinuon ang kanyang paningin sa dalawang bata na ngayon ay karga-karga na ng kanilang yaya sa malayo. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa isip ni Angelica. Kung hindi niya makuha si Victor sa pamamagitan ng panunukso, kukunin niya ang pinakaimportante sa lalaki at kay Selena. You will regret this, Victor. You will all regret this, bulong ni Angelica nang may ngiting tila galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kapayapaan. Naiwan si Selena, na hingal. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Bagaman ipinagtanggol siya ni Victor, ang takot para sa kanyang mga anak ay mas matindi kaysa sa anumang pasasalamat. Tumingin siya kay Victor at binawi ang kanyang kamay. Huwag mong isipin na ang pagtatanggol mo sa akin ay sapat na para sa 7 taong wala ka, Victor. Sabi ni Selena bago siya mabilis na naglakad patungo sa kanyang mga anak. Habang papaalis ang mag-iina,
Naiwan si Angelica sa labas ng mansyon, nakatitig sa bintana kung saan aninag ang anino ng dalawang bata. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Gawin niyo na ang plano. Gusto kong malaman ni Selena kung gaano kasakit ang mawalan ng lahat. Selena, apo, hindi mo ba naaalala? Noong namatay ang nanay mo at wala kayong pangkain, sino ang nagbenta ng huling ginto ko para lang may maipambili ka ng gatas? Ang boses ni Tita Elena ay malambing, puno ng pagkunwari, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnanakaw ng tingin sa mamahaling relo sa braso ni Selena. Nakaupo siya sa loob ng opisina ni Selena. Ang kanyang bawat galaw ay tila naghahanap ng bagay na maaari niyang hingin o nakawin. Napatigil si Selena sa pagpirma ng mga dokumento. Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na kadena na biglang pumulupot sa kanyang leeg. Naalala niya ang mga araw na yon, ang gutom, ang lumbay, at ang katotohanang tumulong nga ang kanyang tiyahin. Ngunit alam din niya ang bawat sentimong ibinalik niya rito nang may patong na interes noong nagsisimula na siyang kumita sa Italia. Tita Elena, binayaran ko na ang lahat ng iyon nang higit pa sa inaasahan niyo. Mahinahong sagot ni Selena, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ano po ba talaga ang kailangan niyo? Naku, itong batang ito, napakadiretso na ngayon dahil lang naging sikat sa ibang bansa. Tumawa ng pilit ang matanda. Ang kalansing ng kanyang mga pekeng alahas ay tila huni ng mga kuliglig na nakakairita sa pandinig. Kailangan lang naman ng pinsan mong si Jojo ng puhunan para sa kanyang bagong negosyo. At ang bahay namin, kailangang ayusin. Maliit na bagay lang ito para sa isang bilyonaryong designer na tulad mo. Hindi ba? Sa labas ng pinto, nakatayo si Victor. Kanina pa niya pinakikinggan ang usapan. Hindi niya kailangang pumasok upang malaman na nahihirapan si Selena. Alam niya ang bigat ng pamilya sa kulturang Pilipino at alam niya kung paano gamitin ng mga mapagsamantalang kamag-anak ang emosyon. Sa halip na sumugod, kinuha ni Victor ang kanyang telepono at may tinawagan sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng awtoridad. Imbestigahan niyo ang lahat ng utang at mga kaso ni Elena Garcia. Gusto ko ang lahat ng dumi niya sa lamesa ko bago matapos ang araw na ito. Utos ni Victor. Sa loob ng opisina, nagsisimula ng mawala ang pasensya ni Selena. Tita, hindi ako bangko. Nagtatrabaho ako para sa mga anak ko. Hindi ko pwedeng ibigay ang lahat ng hilingin niyo. Biglang nagbago ang anyo ni Tita Elena. Ang malambing na tinig ay napalitan ng isang matalas at nakapopuot na tono. Ah, ganoon? Nakalimutan mo na ang pinanggalingan mo? Baka gusto mong ipaalala ko sa buong mundo kung paano mo tinalikuran ang pamilya mo nang yumaman ka. Baka gusto mong malaman ng lahat na ang dakilang Shell ay isang walang utang na loob na pamangkin. Tumayo si Selena. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Gawin niyo ang gusto niyo, tita, pero hindi niyo na ako muling matatakot. Nang lumabas si Tita Elena, na bumubula ang bibig sa galit, sinalubong siya ni Victor sa pasilyo. Hindi nagsalita ang binata. Tinitigan lamang niya ang matanda nang may talim na nagpatigil sa pagmumura nito. Isang simpleng pag-angat ng kanyang folder ang nagpatahimik kay Elena, mga dokumento ng mga pekeng utang at pagsusugal ng matanda na nakalap ng mga tauhan ni Victor sa loob lamang ng ilang oras. Pumasok si Victor sa opisina ni Selena. Nakita niya ang asawa na nakasandal sa lamesa, nakatitig sa kawalan at tila pagod na pagod. Lumapit siya, ngunit nanatili sa sapat na distansya, sapat upang maramdaman ni Selena ang kanyang presensya, ngunit hindi siya masakal. Huwag kang mag-alala, Selena. Hindi niya na kayo gagambalahin muli, mahinang sabi ni Victor. Tumingin si Selena kay Victor. Sa gitna ng gulo, nakita niya ang katahimikan sa mga mata ng lalaki, isang uri ng proteksyon na hindi kailangang isigaw o ipangalandakan. Sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, naramdaman ni Selena ang isang munting init sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng seguridad
na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Salamat, Victor, bulong niya. Ngunit ang katahimikang yon ay panandalian lamang. Kinabukasan, ang bawat balita sa telebisyon at social media ay sumabog. Isang malaking tabloid ang naglabas ng headline na may kasamang malabong litrato ni Selena noong siya ay nasa Italy kasama ang isang mapanirang artikulo. Ang madilim na nakaraan ni Ciel, isang irresponsableng ina na iniwan ng bansa para sa sariling ambisyon at itinatago ang katotohanan tungkol sa kanyang mga anak. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na muling bumaon sa dangal ni Selena. Alam niya, ang laban ay hindi pa tapos. Ang anino ni Tita Elena at Angelica ay nagsanib upang tuluyan siyang ibagsak sa putikan. Mama, masama ka bang tao? Sabi po kasi ng mga kaklase ko, iniwan mo raw kami noon dahil ayaw mo sa amin. Ang tanong ni Liam ay parang isang malamig na punyal na bumaon sa puso ni Selena. Nakatayo ang bata sa pintuan ng kwarto. Hawak ang kanyang bitbit na bag sa eskwelahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at lumbay na hindi dapat nararanasan ng isang 7 taong gulang. Nabitawan ni Selena ang tablet na hawak niya, kung saan kanina pa niya binabasa ang mga malupit na komento sa internet. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa malambot na alpombra ay tila lalong nagpabigat sa katahimikan ng silid. Lumapit siya kay Liam, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at dahan-dahan siyang lumuhod upang pantayan ang paningin ng anik. Niyakap niya ito ng mahigpit, pilit itinatago ang panginginig ng kanyang sariling mga balikat, habang ang bango ng buhok ng anak ay tila tanging gamot sa kanyang nagdurugong dangal. Hindi anak, hinding-hindi totoo yan. Kayo ang buhay ni Mama. Kayo ang dahilan kung bakit ako humihinga. Bulong ni Selena, ang boses niya ay basag sa pigil na iyak. Sa labas ng kanilang tinitirhan, ramdam niya ang presensya ng mga paparazzi na tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang pagbagsak. Ang bawat titik sa mga pahayagan ay parang mga uod na kumakain sa kanyang dangal, ginagawang isang palabas ang kanyang pinakamasakit na lihim. Sa gitna ng krisis na ito, hindi na natiling tahimik si Victor. Sa loob ng kanyang malawak na boardroom, ang bawat hininga ng mga opisyal niya ay tila napatigil sa tindi ng galit na nakabadya sa kanyang mukha. Ipinatawag niya ang pinakamagagaling na abogado at public relations team sa bansa. Ang tunog ng kanyang paghampas ng mga papeles sa mahabang lamesang kahoy ay sapat na upang malaman ng lahat na hindi siya titigil hanggat hindi nalilinis ang pangalan ni Selena. Gusto ko ang lahat ng mga pahayagang naglabas ng balitang ito ay makatanggap ng demanda bago lumubog ang araw. Ang boses ni Victor ay parang dagundong ng kulog na nagmumula sa kailaliman ng lupa. At hanapin niyo kung sino ang nagbigay ng mga litratong yon. Sisiguraduhin kong wala ng kumpanyang kukuha sa kanila sa bansang ito. Sa kabila ng kanyang galit, ang tanging nasa isip ni Victor ay ang kaligtasan ni Selena at ng mga bata. Pinuntahan niya ang kondominium ni Selena, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking desperadong protektahan ang kanyang pamilya. Nang buksan ni Selena ang pinto, ang makita ang pagod at luhang mga mata ng asawa, ay muling nagpiga sa puso ni Victor. Melissa, Selena, nandito ako. Pakiusap, huwag mo akong itaboy ngayon. Pagsusumamo ni Victor, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang umangat upang haplusin ang pisngi ni Selena, ngunit tumigil din dahil sa takot na baka muling lumayo ang babae. Victor, tignan mo ang ginawa niyo. Dahil sa gulo ng pamilya niyo, nadamay ang mga anak ko. Sigaw ni Selena, ang bawat salita ay may kasamang hikbi. Sana hindi na lang kami bumalik. Sana nanatili na lang kaming tago sa Italy. Sa halip na sumagot, lumapit si Victor kay Liam at Laarne na nakasilip mula sa kabilang kwarto. Lumuhod siya sa harap nila, isang tagpong bihira, makita ng sinumang nakakakilala sa makapangyarihang Victor de la Vega. Kinuha niya ang mga maliliit na kamay ng mga bata at hinalikan ang mga ito
ng may matinding paggalang at pagmamahal. Liam, Laarn, makinig kayo kay Papa. Ang boses ni Victor ay malumanay, puno ng katotohanan na tila isang himig na nagpapakalma sa bagyo. Ang mama niyo ang pinakamabuting tao sa mundo. Siya ay isang reyna at ang mga taong nagsasabi ng masama tungkol sa kanya ay mga taong takot sa kanyang liwanag. Huwag kayong maniniwala sa kanila dahil nandito si Papa para protektahan kayo. Hinding-hindi ko hahayaang saktan pa nila kayo muli. Sa isang sandali, ang tensyon sa pagitan ni Victor at Selena ay tila naglaho, napalitan ng isang tahimik na kasunduan. Nakita ni Selena ang katapatan sa mga mata ni Victor, isang uri ng katapatang 7 taon niyang hinanap. Ang pagpayag ni Selena na manatili si Victor sa tabi nila noong gabing iyon ay ang unang malaking bitak sa pader na itinayo niya sa kanyang puso. Ngunit habang nagkakaroon ng kapayapaan sa loob ng tahanan, ang dilim ay patuloy na gumagapang sa labas. Si Angelica, na hindi matanggap ang pagkatalo, ay may hawak na isang huling alas. Habang nakatingin sa kanyang computer screen, isang lumang video file ang nakabukas. Isang kuha nung mga huling gabi ni Selena bago ito umalis, isang tagpong pwedeng-pwedeng baluktutin upang magmukhang si Selena ang nagtaksil. Tignan natin kung mananatili pa rin ang tiwala mo sa kanya, Victor, kapag nakita mo ang katotohanang binuo ko. Bulong ni Angelica nang may mapanirang ngisi habang inihahanda ang pag-upload sa video sa social media. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagbibilang tungo sa isang pagsabog na maaring tuluyang maghiwalay sa kanila o maging huling pagsubok na magbubuklod sa kanilang mga puso. Ang tanong na naiwan sa isip ni Selena habang nakatingin sa mahimbing na tulog ng mga anak ay, hanggang kailan sapat ang tiwala kapag ang lahat ay tila laban sa kanila? Kumalat ang apoy ng kasinungalingan sa bawat sulok ng digital na mundo, mas mabilis pa sa pagpikit ng mga matang pagod na sa pagluha. Ang video na inupload ni Angelica ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Isang malabong kuha ni Selena 7 taon na ang nakalilipas. Kausap ang isang lalaki sa isang madilim na sulok ng ospital bago siya lumipad patungong Italia. Sa pamamagitan ng tusong pag-edit, pinalabas ni Angelica na may ibang lalaking nag-aaruga kay Selena noon. Isang paninira na naglayong burahin ang lahat ng paghihirap ni Selena bilang isang nag-iisang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Selena habang nakatingin sa screen ng kanyang telepono. Ang bawat mapanghusgang salita mula sa mga taong hindi naman siya kilala ay tila mga kuko ng halimaw na kumakalkal sa kanyang mga sariwang sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya hinayaan ni Victor na malunod sa sariling dusa. Ang bawat hakbang ng lalaki patungo sa kanya ay puno ng determinasyon. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang matatag na ritmo na nagpapatahimik sa ingay ng paligid. Huwag mong tignan, Selena. Alam ko ang katotohanan. Ang boses ni Victor ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Hindi na siya nag-atubili. Kinuha niya ang telepono mula sa kamay ni Selena at ibinaba ito. Inimbestigahan ko na ang video na yan. Iyan ang doktor na tumulong sa'yo nung gabing muntik ka ng makunan dahil sa stress. Alam ko dahil ako ang dapat na nandoon pero wala ako. I'm sorry, Selena. I will not let her hurt you again with the ghost of my own mistakes. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, tila bumigay ang matitigas na pader sa puso ni Selena. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. At ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Basang-basa ang kanyang pisngi na tila ulan sa tuyong lupa. Ikinuwento niya kay Victor ang bawat gabi sa Milan na wala siyang pambili ng gatas, ang bawat hapdi ng kanyang mga kamay sa pagtatahi para lamang may maipakain sa kambal, at ang takot na baka isang araw ay hindi na niya kayanin. Nakinig si Victor. Bawat hikbi ni Selena ay tila isang taga sa kanyang sariling kaluluwa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, inamin din ni Victor ang kanyang sariling lihim.
ang matinding pressure mula kay Doña Consuelo na kontrolin ang kanyang buhay at ang takot niya noong kabataan niya na harapin ang responsibilidad na naging dahilan ng kanyang pagiging huhas kami. Hindi niya ito ginawang dahilan, kundi isang pag-amin sa kanyang pagiging mahina. Sa kabilang dako, ang anino ng pagbabago ay nagsimulang gumapang sa puso ni Doña Consuelo habang pinapanood niya ang kanyang anak na lumalaban para sa isang babaeng dati ay minaliit niya, at nang makita niya ang ebidensyang kinalap ni Victor tungkol sa mga panlilinlang ni Angelica, tila nagising ang kanyang konsensya. Nakita niya si Angelica sa pasilyo ng mansyon, abala sa pag-iisip ng susunod na paninira, at doon ay hinarap niya ang babaeng itinuring niyang bagay para sa kanyang anak. Sapat na, Angelica. Malamig na wika ni Doña Consuelo, ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa ambisyon ng dalaga. Akala ko ay ikaw ang makakabuti para sa aking anak, ngunit ikaw pala ang laso na sisira sa aming pamilya. Umalis ka na bago ko paggamitin ang lahat ng kapangyarihan ko para burahin ka sa lipunang pilit mong kinakapitan. Samantala, natapos din ang problema ni Selena kay Tita Elena. Sa tulong ng mga ebidensyang nakuha ni Victor tungkol sa mga iligal na gawain ng matanda, napilitan itong tumahimik at lumayo nang hindi nasusugatan ang dignidad ni Selena. Hindi na ito muling nakahingi ng kahit isang sentimo dahil alam nitong sa isang kumpas lang ni Victor ay maaari itong mabulok sa kulungan. Sa loob ng tahimik na opisina ni Selena, habang ang sikat ng hapon ay tumatagos sa bintana, dahan-dahang inilapag ni Selena ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Victor na nakapatong sa lamesa. Isang maliit na haplos, isang simpleng pagdampi, ngunit puno ng bigat ng 7 taong pangungulila at nagsisimulang pagtitiwala. Salamat, Victor. Hindi ko akalaing darating ang araw na magpapasalamat ako sa lalaking nanakit sa akin ng higit sa lahat. Bulong ni Selena, may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi na hinaluan ng pait at pag-asa. I will spend the rest of my life making it up to you. Sagot ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng buong katapatan kay Selena, ngunit ang kapayapaan ay tila isang panandaliang hininga lamang. Sa labas ng gusali, sa loob ng isang madilim na sasakyan, nakamasid si Angelica na may mga matang puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Wala na siyang mawawala, at ang taong wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kaaway. Nang makita niya sila Arne na lumabas kasama ang kanyang yaya para sumakay sa sasakyan ng paaralan, isang masamang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Isang mabilis na pagharurot ng sasakyan, isang biglaang gulo sa gitna ng kalsada, at ang huling narinig ni Selena mula sa kanyang intercom ay ang nakapangingilabot na tili ng kanyang anak na babae. Mama! Mama! Papa! Papa! Tulong! Ang tili nila Arne ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng gusali, nag-iwan ng nakapangingilabot na alingawngaw sa pandinig ni Selena. Bumitaw ang lahat ng lakas sa mga tuhod ni Selena. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay binalot ng matinding takot. Hindi na nag-isip si Victor. Sa isang iglap, kumaripas siya ng takbo palabas ng opisina, mas mabilis pa sa hangin. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa pasilyo ay tila mabilis na tibok ng tambol na nagbabadya ng panganib. Pagdating sa labas, bumungad sa kanila ang isang nakapanlulumong tagpo, isang itim na sasakyan ang humaharurot palayo. Habang sila Arne ay nakasalampak sa gitna ng kalsada, umiiyak at nanginginig sa takot, matapos muntikang mahagip ng sasakyang minamaneho ng isang desperadong Angelica. Sa gitna ng kaguluhan, si Victor ang unang nakarating sa tabi ng bata. Walang pag-aalinlan niyang binuhat sila Arne. Niyakap ito nang mahigpit na tila sinusubukang ibigay ang lahat ng kanyang lakas sa munting katawan ng anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay ngayoy basa ng luha ng isang amang muntik
nang mawalan ng kaisa-isang kayamanan. Nandito na si Papa, anak. Huwag kang matakot. Hinding-hindi ka nasasaktan ni Papa. Bulong ni Victor, ang kanyang boses ay garalgal sa labis na emosyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman at titulo ni Victor ay walang halaga kumpara sa init ng yakap ng kanyang anak. Nang marating sila ni Selena, nakita niya ang tagpong matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili at sa mga bata. Si Larn, sa gitna ng kanyang paghikbi, ay dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Victor at bumulong ng mga salitang nagpabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Papa, huwag mo po kaming iiwan ulit. Ang bawat salita ay tila isang himala na naghilom sa mga sugat ng nakaraan. Si Liam, na nakatayo sa tabi ni Selena, ay lumapit din at humawak sa binti ni Victor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtanggap at tiwala. Ang pader na itinayo ni Selena sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng gumuho nang makita niya ang kanyang mga anak sa piling ng kanilang tunay na ama. Sa ospital, habang tinitiyak na walang malalang pinsala, sila Arn, dumating si Doña Consuelo. Ang matanda, na dati ay puno ng pangkukutya, ay tila isang lantang gulay na lumapit kay Selena. Ang bawat hakbang ng kanyang baston sa sahig ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat segundong lumilipas. Sa harap ng lahat, hinawakan ni Doña Consuelo ang mga kamay ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa pagsisisi. Patawarin mo ako, Selena. Anak. Usal ng matanda, ang kanyang tinig ay nanginginig sa labis na hiya at pait. Nabulag ako ng dangal at yaman hanggang sa muntik ko nang maipahamak ang sarili kong mga apo. Maraming salamat sa pagiging isang matatag na ina sa kanila nung wala kami. Hindi nakapagsalita si Selena, ngunit ang pagtango niya at ang mahinhin na pagpisil sa kamay ng matanda ay sapat na upang malaman na ang puot ay napalitan na ng pag-unawa. Sa labas ng kwarto, hinarap ni Selena si Victor. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang uri ng kapayapaang ngayon lang nila naramdaman. Victor, hindi ko alam kung kailan mawawala ang sakit, mahinahong sabi ni Selena habang nakatingin sa malayo. Pero para sa mga bata, at dahil nakita ko ang tunay mong pagsisisi, nagsisimula na akong magpatawad. Huwag mo sanang sayangin ang pagkakataong ito. Hinding-hindi, Selena. Pangako. Sagot ni Victor, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Ngunit habang ang pamilya ay nagsisimulang maghilom, ang katarungan ay nagsisimula ring gumalaw. Nadakip si Angelica ng mga awtoridad habang sinusubukang tumakas. Habang pilit siyang isinasakay sa sasakyan ng pulis, ang kanyang mukha ay puno ng baliw na ngiti. Tumingin siya sa direksyon ni Victor at Selena na nakatayo sa malayo at sumigaw ng mga salitang tila isang huling lason na kanyang ibubuga. Akala niyo ba tapos na ang lahat? Akala niyo ba ang pag-alis ko ang magliligtas sa inyo? Hindi niyo alam ang tunay na lihim na itinatago ng pamilya de la Vega. Victor, tanungin mo ang nanay mo kung nasaan ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng inyong kumpanya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hanging nagpabago sa atmosfera. Ang katahimikan ay muling binalot ng isang bagong misteryo, isang lihim na maaaring muling yumanig sa pundasyon ng kanilang pamilyang kakasimula pa lang mabuo. Ang alingaw-ngaw ng huling hiyaw ni Angelica ay tila isang malupit na sumpa na nanatiling nakabitin sa mahalumigmig na hangin. Kahit pa ang wangwang ng sasakyan ng pulis ay unti-unti nang naglalaho sa kabilang kanto. Sa gitna ng puting pasilyo ng ospital, ang bawat hakbang ni Victor patungo sa kanyang ina ay tila may kasamang bigat ng 1,000 toneladang bakal. Ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakadiin at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa mukha ni Doña Consuelo na biglang naging kasing puti ng papel. Ma'am, ano ang ibig niyang sabihin? Anong lihim ang tinutukoy ni Angelica tungkol sa kumpanya at sa pag-alis ni Selena? Ang boses ni Victor ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan
na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Isang uri ng awtoridad na hindi matatakasan ng kahit na sino. Napatungo si Doña Consuelo. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag na humahawak sa gintong hawakan ng kanyang baston ay nanginginig na ngayon. Sa isang sulok, nakatayo si Selena, tahimik na nakikinig habang ang kanyang puso ay muling bumibilis ang tibok. Nararamdaman niya na ang lahat ng sakit na naranasan niya 7 taon na ang nakalipas ay may mas malalim pa palang ugat kaysa sa simpleng pagtataksil lamang. Victor, Selena, patawarin niyo ako. Ang boses ni Doña Consuelo ay halos isang bulong na lamang, punong-puno ng hiya. 7 taon na ang nakalilipas, ang De La Vega Empire ay nasa gilid na ng bangkarota. Ang tatay mo, bago siya namatay, ay nagkaroon ng mga maling desisyon sa negosyo na nag-iwan sa atin ng dambuhalang utang sa pamilya ni Angelica. Ginamit yon ni Angelica at ng kanyang ama para kontrolin tayo. Sinabi nila na kapag hindi kita napalapit sa kanya, ibubunyag nila ang katotohanan at mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Victor. Napagtanto niya na ang lahat ng panahong inisip niyang siya ang nagpapasya. Siya pala ay isa lamang pawn sa isang maduming laro ng kapangyarihan at utang. Ang mas masakit, hinayaan niyang maging sakripisyo ang babaeng pinakamamahal niya para sa isang pangalan na matagal na palang bulok sa loob. Lumingon siya kay Selena. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng matinding pait at pagsisisi. Kaya ba? Kaya ba hinayaan mo akong isipin na walang kwenta ang pagsasama namin ni Selena? Tanong ni Victor. Ang bawat salita ay may kasamang hapdi. Dahil kailangan mo ng pera ng mga pamilya ni Angelica para maisalba ang kumpanya. Tumango ang matanda abang ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila isang hatol na nagpabigat sa kanilang lahat. Ngunit sa gitna ng pagguho ng dangal ng mga De La Vega, hindi lumayo si Selena. Dahan-dahan siyang lumapit kay Victor at hinawakan ang braso nito. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Victor sa lupa sa gitna ng malakas na unos ng katotohanan. Tapos na ang pagtatago, Victor, mahinahong sabi ni Selena. Ang kanyang tinig ay puno ng katatagan. Hindi pera o titulo ang nagpapatatag sa isang pamilya. Kung kailangang mawala ang lahat para makuha natin ang tunay na kapayapaan, hayaan mong mangyari iyon. Nandito ako. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Ang golden moment na yon ay tila isang sinag ng araw na tumagos sa madilim na ulap. Ang pagpili ni Selena na manatili sa tabi ni Victor, sa kabila ng lahat ng kasinungalingang nalaman niya, ay ang pinal na selyo ng kanyang pagpapatawad. Hindi na ito tungkol sa utang na loob o tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa hinaharap na sabay nilang bubuuin sa ibabaw ng katotohanan. Kasabay nito, dumating ang balita tungkol sa karma ni Tita Elena. Nahuli ang matanda ng mga awtoridad sa tangkang pagpalsipika ng pirma ni Selena sa isang loan document para sa kanyang sariling interes. Ang kanyang pagkagahaman ang naging mitya ng sarili niyang pagbagsak at sa pagkakataong ito, walang Selena na sasagip sa kanya mula sa malamig na rehas ng kulungan. Sa pagtatapos ng gabi, hinarap ni Victor ang katotohanan. Ipinatawag niya ang kanyang mga legal advisor. Ihanda niyo ang lahat ng papeles. Ibabalik natin ang lahat ng utang sa pamilya ni Angelica. Kahit na mga hulugan ito ng pagbebenta ng kalahati ng ating mga ari-arian. Hindi ko nahahayaang may humawak pa sa leeg ng pamilya ko. Ang pasya ni Victor ay tila isang paglilinis ng maruming nakaraan. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng ospital, tanaw ang mga ilaw ng syudad, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi nabibili ng bilyon-bilyong piso. Ngunit habang tila ayos na ang lahat, isang malaking katanungan ang pumasok sa isip ni Selena. Victor! Tawag niya ng may bahid ng pag-aalinlangan. Kung mawawala ang yaman niyo, kung magsisimula tayo sa wala,
Sigurado ka ba na handa kang iwan ang lahat para sa amin? Tumingin si Victor sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan na 7 taon niyang itinago. Ngunit bago siya makasagot, isang tawag mula sa kanyang head of security ang nagpatigil sa lahat. Ang balita ay tungkol sa isang huling desperadong hakbang ng kampo ni Angelica na maaaring tuluyang magpabagsak sa De La Vega Empire bago pa man makapagsimula ang kanilang bagong buhay. Ang huling pirma sa ibabaw ng makapal na dokumento ay tila isang pagpapakawala sa isang mabigat na kadenang 7 taong humigpit sa leeg ni Victor. Sa loob ng kanyang malawak na opisina na ngayoy halos wala ng laman, ang tanging maririnig ay ang marahang pagdampi ng dulo ng kanyang pluma sa huling pahina ng kasunduan. Ibinigay niya ang lahat, ang mga shares sa kumpanya, ang ilang marangyang ari-arian at ang prestihiyosong posisyon na dati ay itinuturing niyang kaisa-isang basehan ng kanyang pagkatao. Sa pagbitiw niya sa pluma, naramdaman ni Victor ang isang uri ng gaan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng bilyon-bilyong piso sa bangko. Sa labas ng gusali, ang Imperyong de la Vega ay dumaranas ng malaking pagbabago. Ngunit sa loob ng puso ni Victor, may isang bagong kaharian ang itinatayo. Lumingon siya kay Selena na nakatayo malapit sa bintana. Pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong syudad. Lumapit si Victor at dahan-dahang itinuon ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ni Selena, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na emosyon sa sakripisyong ginawa ni Victor para sa kanila. Wala na ang lahat, Selena. Mahinang bulong ni Victor. Ang kanyang tinig ay payapa at puno ng katiyakan. Ang natitira na lang sa akin ay ikaw, si Liam at sila Arn. At sa totoo lang, ngayon ko lang naramdaman na ako na ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Humarap si Selena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang nakatingin sa mukha ng lalaking 7 taon niyang sinubukang kalimutan. Ngunit ngayon ay muling naging kanlungan ng kanyang pagod na kaluluwa. Nakita niya ang pagbabago kay Victor. Hindi na ito ang aroganteng bilyonaryo na laging nagmamadali. Ito na ang lalaking handang maglakad sa ulan. Kasama siya. Handang mawala ng lahat, huwag lang silang muling mawalay. Hindi mo kailangang gawin ito, Victor. Pwede nating labanan ang pamilya ni Angelica sa ibang paraan, sayo ni Selena habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Ito ang tamang paraan, Selena. Gusto kong magsimula tayo sa malinis na paraan. Walang utang, walang lihim, at walang takot. Sagot ni Victor. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo. Ang kanyang noo ay idinampi sa noo ni Selena. Isang sandali ng wagas na koneksyon na tila nagbubura sa lahat ng pait ng nakaraan. Nang gabing iyon, lumipat sila sa isang mas simple ngunit masiglang bahay na malapit sa dagat. Wala roon ang mga gintong palamuti ng mansyon, ngunit puno ang bawat sulok ng tawanan ni Liam at Laarne. Maging si Doña Consuelo ay tila naging ibang tao. Nakaupo ang matanda sa beranda. Hawak ang isang tasa ng tsaa habang pinagmamasdan ang kanyang mga apo na naghahabulan sa buhanginan. Nang lumapit si Selena, hinawakan ng matanda ang kanyang kamay nang may tunay na init at pagmamahal. Salamat sa hindi pagsuko sa amin, Selena. Akala ko ay ang yaman ang magliligtas sa ating pamilya, pero ikaw pala ang tunay na nagligtas sa amin mula sa aming sariling kadiliman. Madamdaming wika ni Doña Consuelo. Ang sulyap na yon ay sapat na upang malaman ni Selena na ang Mitchong na dati ay kaaway ay isa na ngayong kakampi at tunay na ina. Habang ang mga bata ay mahimbing nang natutulog, lumabas sina Victor at Selena sa tabing dagat. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng gulo. Naupo sila sa buhanginan, ang kamay ni Victor ay maingat na nakapatong sa likod ni Selena. Iginagawad ang init na matagal nang hinanap ng babae. Sorry kung ngayon lang ako naging ganito, Selena. I wasted 7 years of our lives, ani Victor. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na dagat.
Huwag na nating bilangin ang mga taong nawala, Victor. Bilangin natin ang mga taong darating. Tugon ni Selena. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Victor. Ramdam ang mabilis, ngunit matatag na pintig ng puso ng lalaki. Dahan-dahang iniharap ni Victor si Selena sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang nagkalapit. Ramdam ni Selena ang init ng hininga ni Victor na tumatama sa kanyang balat. Isang pakiramdam na nagdulot ng kaba, ngunit puno ng kaligtasan at matinding kagalakan. Nang maglapat ang kanilang mga labi sa isang matamis at matagal na halik, tila huminto ang mundo. Ang bawat haplos at bawat tibok ng puso ay tila isang pangako ng katapatan at walang hanggang pagmamahal. Ito ay hindi lamang isang halik ng muling pagkikita, kundi isang halik ng pagpapatawad at bagong simula. Samantala, ang katarungan ay tuluyan ng naningil. Si Angelica, matapos ang kanyang desperadong tangka, ay nahaharap na ngayon sa mga mabibigat na kasong kriminal at ang tuluyang pagbagsak ng kanilang negosyo dahil sa mga anomalya. Si Tita Elena naman ay nasa likod na ng mga rehas. Tanging ang sariling pagsisisi ang naging kasama sa malamig na selda. Ang kanilang mga anino ay hindi na muling makakaabot sa liwanag na tinatamasa ngayon ng pamilya ni Selena. Hinarap ni Victor at Selena ang bukas ng walang alinlangan. Ang imperyo ay maaaring gumuho, ngunit ang kanilang pag-ibig ay naitayo na sa ibabaw ng matibay na pundasyon ng katotohanan, sakripisyo at wagas na pagtanggap. Sa gitna ng dahan-dahang paglipas ng gabi, natagpuan ni Victor ang sarili sa tapat ng isang lumang cabinet sa bago nilang tahanan. Doon, sa pinakasulok, ay nakalagay ang isang maliit na kahong gawa sa narar. Ang kahon ng mga alaala na muntik nang malunod sa baha ng kanilang mga pagkakamali. Maingat niya itong inilabas at dinala sa beranda, kung saan nakaupo si Selena habang pinapanood ang sayaw ng mga bituin sa kalangitan. Ang tunog ng paglapag ng kahoy sa lamesa ay tila isang marahang tawag sa nakaraan na hindi na nakakatakot balikan. "Selena, tignan mo ito," mahinang sabi ni Victor habang binubuksan ng takip. Sa loob ay nakalagay ang mga kupas na sulat. Ang unang ultrasound ni Liam at Laarne na tila isang malabong pangarap noon, at ang isang tuyong rosas mula sa kanilang unang anibersaryo. Kinuha ni Selena ang larawan ng ultrasound. Ang bawat linyang nakaguhit doon ay tila muling nagpaalala sa kanya ng lamig ng Italia. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hapdi ay napalitan na ng isang uri ng pasasalamat. Tumingin siya kay Victor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naalala nila ang mga panahong ang tanging puhunan nila ay ang mga pangarap na hindi pa nadudungisan ng pera at kapangyarihan. Ang pagbabahagi nila ng mga alaala, ang mapait at ang matamis, ay tila isang huling bahagi ng paghihilom na kailangan ng kanilang mga kaluluwa. 7 taon tayong naglayag sa magkaibang dagat, Selena, ani Victor. Ang kanyang tinig ay puno ng panginginig ng damdamin. Marami tayong nawala, marami tayong nasirang tulay. Pero ngayong gabi, gusto kong bumuo ng isang bagong daan. Dahan-dahang lumuhod si Victor sa harap ni Selena sa ibabaw ng simpleng sahig ng kanilang beranda. Walang mga mamahaling hiyas, walang mga reporter, at wala ang karangyaan ng De La Vega Empire. Ang tanging hawak niya ay ang kamay ni Selena na bahagyang nanginginig sa kaba at kagalakan. Inilabas ni Victor ang isang simpleng singsing na pilak, isang simbolo ng kanyang bagong panimula bilang isang lalaking nagtatrabaho ng marangal para sa kanyang pamilya. "Selena, hindi na ako ang bilyonaryong si Victor na kayang bilhin ng mundo. Ako na lang si Victor na nangangakong magluluto ng almusal mo, maghahatid sa mga bata sa eskwela, at yayakap sa'yo sa bawat gabi na pagod ka." Ang boses ni Victor ay tila isang panata na nagmula sa kailaliman ng kanyang puso. "Will you marry me again? Hindi bilang obligasyon, kundi bilang kaisa-isang hiling ng puso ko." Ang bawat tibok ng puso ni Selena
ay tila isang mabilis na yabag ng pasasalamat. Ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi ay hindi na mga luha ng sakit, kundi mga perlas ng kaligayahang buo. Tumango siya ng marahan. Ang kanyang tinig ay halos lunurin ng bugso ng kanyang damdamin. Oo, Victor. Sa pagkakataong ito, oo. Ang kanilang kasal ay idinaos sa tabing dagat, sa ilalim ng isang arko ng mga sariwang bulaklak na pinitas mula sa sarili nilang hardin. Napakasimple nito, ngunit ang bawat panauhin, mula sa kanilang mga bagong kaibigan hanggang kay Doña Consuelo, ay ramdam ang bigat ng wagas na pag-ibig sa hangin. Ang pinakamagandang bahagi ng seremonya ay nang maglakad sina Liam at Laarne patungo sa kanilang mga magulang. Suot ang kanilang mga pinakamagandang ngiti. Ang mga bata ay hindi na banyaga sa kanilang sariling ama. Sila na ang mga haligi ng kaligayahang bumubuo sa tahanan ni na Victor at Selena. Papa, Mama, group hug! Sigaw ni Laarne habang yumayakap sa binti ng kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, habang magkayakap ang apat sa gitna ng haplos ng hangin mula sa dagat, naramdaman ni Selena ang isang uri ng kaganapan. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang busing-busing asawa patungo sa pagiging seal sa Milan, at ngayon bilang isang asawa at inang buo ang puso, ay tila isang ganap na bilog. Ang pangako ng bukas ay hindi na isang nakakatakot na misteryo, kundi isang liwanag na sabay nilang haharapin. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog at nagiiwan ng mga kulay lila at ginto sa langit, katinginan sina Victor at Selena. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, isang pagkakapit na hindi na kailanman muling bibitaw. Handa ka na ba sa susunod nating kabanata? Bulong ni Victor habang hinalikan ang noo ni Selena. Ngumiti si Selena, isang ngiting puno ng pag-asa na tila sapat na upang paliwanagin ang buong mundo. Handang-handa na, Victor. Dahil sa pagkakataong ito, alam ko na kung saan ako nararapat. Ang bawat paghinga ng hangin mula sa dagat ay tila isang banayad na haplos ng tadhana na nagpapatahimik sa anumang ingay ng nakaraan. Lumipas na ang ilang taon mula nang magsimulang muli sina Victor at Selena, at ang kanilang tahanan ay naging isang kanlungan kung saan ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng paghilom. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa mga frame ng larawan sa dingding. Hindi na ito mga larawan ng mga parangal o titulo sa negosyo, kundi ang mga ngiti ni na Liam at Laarne habang naglalaro sa buhanginan, at ang mga titig ni na Victor at Selena na puno ng wagas na kapayapaan. Si Selena ay nananatiling isang matagumpay na designer sa ilalim ng tatak na Ciel, ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi na sinusukat sa dami ng benta, kundi sa balanse ng kanyang oras para sa kanyang pamilya. Natutunan na niyang yakapin ang kanyang nakaraan hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang patunay ng kanyang lakas. Ang bawat lamat sa kanyang puso ay napuno na ng ginto ng pagpapatawad. Pinatawad na niya si Victor ng buong buo dahil nakita niya ang bawat butil ng pawis at bawat sakripisyo ng lalaki upang itayo ang kanilang pamilya mula sa wala. Si Victor naman ay muling nakabangon sa mundo ng negosyo, ngunit sa pagkakataong ito ay sa isang mas maliit at mas marangal na paraan. Wala na ang anino ng panlilinlang o ang bigat ng napanis na dangal ng pamilya. Siya na ngayon ay isang amang masaya nang nagluluto ng almusal bago ihatid ang mga bata sa eskwelahan, isang lalaking natutunan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa itaas ng isang skyscraper, kundi sa loob ng mga bisig ng kanyang asawa. Si Doña Consuelo ay natagpuan ang kanyang tunay na kaligayahan sa pagiging isang mapagmahal na lola. Ang kanyang dating matigas na anyo ay tuluyan ng pinalambot ng pagmamahal ng kanyang mga apo. Sa bawat haplos niya sa buhok ni Laarne o pakikipag-usap kay Liam, ramdam ang kanyang pagsisisi sa mga taong nawala at ang kanyang pasasalamat sa bagong buhay na ipinagkaloob sa kanila. Ang katarungan naman ay nanatiling nakatayo para sa mga naging sanhi ng kanilang dusa. Si Angelica at Tita Elena ay nananatiling bilanggo ng kanilang sariling mga kasalanan. Malayo sa kapayapaang tinatamasa ngayon
ng mga delabiga. Habang nakatayo sina Victor at Selena sa beranda ng kanilang bahay, pinapanood ang kanilang mga anak na masayang naghahabulan sa ilalim ng sikat ng araw. Naramdaman ni Selena ang isang malalim na katahimikan sa kanyang kaluluwa. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ay tila isang paalala na ang bawat unos ay may katapusan at ang bawat sugat ay may lunas. Masaya ka ba, Selena? Mahinang tanong ni Victor habang dahan-dahang iniikot ang kanyang braso sa baywang ng asawa. Isinandig ni Selena ang kanyang ulo sa balikat ni Victor. Damang-dama ang init at seguridad na 7 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Higit pa sa inaasahan ko, Victor. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na yaman ay hindi ang dami ng zero sa ating bangko, kundi ang dami ng tawanan sa loob ng ating tahanan. Salamat sa hindi pagsuko sa atin. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay malinaw sa bawat tibok ng kanilang puso. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsasama sa ilalim ng sikat ng araw, kundi tungkol sa paghawak sa kamay ng isa't isa sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ang kapatawaran ay hindi nagbubura sa nakaraan, ngunit binibigyan nito ng pagkakataon ang hinaharap na maging mas maliwanag at mas makahulugan. Sa huling sulyap nila sa isa't isa bago pumasok sa loob upang salubungin ang yakap ng kanilang mga anak, alam ni na Victor at Selena na ang kanilang kwento ay hindi natatapos sa isang happy ending na pangpelikula, kundi sa isang buhay na puno ng katotohanan, pag-asa, at wagas na pagmamahal na hinding-hindi na muling mababali.